Mapagpalang hapon mga ma'am sir. Babalik pang yung lingkod, Jellermex Vlog. And dito po tayo sa Kuya Pu Mango Farm. Dito 3 hectares. Tapos 120 pieces po na mangga. Ayan ang lalaki. Ganda po ng kanilang. Tapos may mataas dyan na part. So tignan natin mamaya kung ano, ilang frontage. Sabi ni Cap 50 pero check natin mamaya. Dito tayo sa gitna ng property. Ayan, may fish pa na akong nakita dyan, dalawang lalaki. Tapos sabi rin ni Cap, 3, pero hindi ko pa nakita yung isa. So yung property natin, puntahan ko po dun sa gitna kasi ang dami pang mangga. At may bahay dito, may bahay na ano, pwede nang tirhan. Pero wala pang bintana at saka ano. Kapag subliak jay, magkita tantaon. Pakita ka ito fish pan. So ayun, tingnan natin yung bahay. Ano na to? Wala nang caretaker. Pero merong sumili-silip-silip lang na ano, pamangkin ata. Ayan, pero pinapa-sprayan po ito. 120. O sabi nung ano, umaani daw sila lang ano dito eh. 4 to 500. Kain. Ito po yung isang fish pan, mga ma'am sir. Ayun po yung boundary. May bakod po sila. Ayan, so, tara po sa may ano, pangalawang fish pan. Tapos may mga saging. May iba't ibang fruit bearing dyan. Tingnan natin yung bahay, mga ma'am sir. Sa mga gusto po ng medyo maluwang na property, 3 hectares. Along Barangay Road siya. So, baka magustuhan nyo po ito, mga ma'am sir. From Provincial Road to 3 to 4 kilometers. Tapos dyan sa labas, may rough road siya na siguro 1 kilometro, pero makikita natin mamaya sinisemento na yung dyan sa labasan. Inumpisan na. So pagka nasemento to, mas mahal pa siguro. Ito na po yung ibang mga mangga, oh. Pasilip po lang po dyan sa bandang likod sa inyo, mga ma'am sir. Tapos punta tayo sa may bahay. Ayun, taas. Ganda po ng property nito. Kompleto na. Mango farm, fish pan. Tapos may bahay na rin. Dating may kuryente to, kaso wala, pinaputol na. Ayan, sloopy. Rolling dito sa part na to. Baka ito yung isang fish pan. Kasi sabi po ng ating contact, 3 na fish pan. Pero dalawa pa lang yung nakikita ko. Ang buti na lang po umulan konti para malamig. Hindi. Mangga pa rin. Hanggang dun. Ang ganda po. Try natin pumunta dun. Tapos tumbukin natin yung ano. Tumbukin natin yung bahay. Mayroon silang ano. Ano yan? Kalamansi ba? So Mango Farm ang luwang 3 hectares. Sana wag nang umulan. Tapos may mga nakita ko dun sa bungad kanina, ang lalaking ano, mahogani. Dito mga bata patang mga mangga dito, mga ma'am sir. Sa may fish pan medyo ano na. Pero dito bata pa po, oh. Mga ano pa lang tong mga to, 10 to 15 years. Marami pang may bubunga to, mga ma'am sir. Ayun, from Manila po ito. Exit tayo ng Tiplex Carmen. Papunta rito mga ano 30 to 40 minutes. Mas malapit kasi Tiplex Carmen kaysa sa ano to. Ayun, oh. May mga hugani po doon, lalaki. Try natin dito. Medyo masukal na po dyan. Ito na yung bahay. Sinasabi ko, bahay.
Ayan, CR nila dati. Hindi na po tayo nakapunta dun kasi ano, medyo masukal po. Pagka tripping natin to, dala po tayo bota. Ito, ang ganda po. Malinis dito sa ano, sa part na to. May bahay siya. Ayan na yun po yung boundary. May mga milina, mahogani. Pasilip ko lang yung boundary. Ito kubo noon ng kambing. Tingnan nyo po kung gaano kalalaki yung mahogani nito. Ang tataba. Pwede nang anihin. Gawa ng bahay, furniture, lamesa. Ayan o, pwede na po. Mahogani po yan. So, pinabakuran ng mga mahogani nito. Malalaki. Huwag lang, ano, po, malalaki. Tapos yun, mas malalaki na naman. Samahan nyo lang po ako mga ma'am sir. Ikutin natin to 3 hectares. Oh, tataba oh, mga ma'am sir oh. Yan, milina. Tapos ganyan na. Oh, balik tayo sa may bahay mga ma'am sir. Ayun po, yun, dito tayo sa gitna. Yung may bahay. Yan po yung bahay nila. Try natin tingnan kung pwede pa yung sa loob. Hindi siya masukal. Kasi wala nang naglilinis. Ito naman yung mga ibang mangga. Galing po tayo doon kanina sa may fish pan. Dito naman yung mga ibang mangga. Ang daming ibon. Okay. 3 pa. May malaki doon. Tignan natin kap mamaya. Tingnan natin itong bahay. Bahay. Napasok niya? Ito yung bahay. Ilang kwarto kap? Bali. Ito yung bahay na sinasabi ko po sa inyo. Parang hindi pa natirhan. Ang ganda pala oh. Luwang po. CR, ay kusina, CR, kwarto. May CR pa sa. Tapos trasis, tapos napalitadaan na pala. Mga power line. May nakaabang na po, mga kuryente. Ha, aluwang. Isang kwarto. Oh. Oh, may ano dito, may namamasyal dito. Medyo ano lang, medyo madilim pero kita naman ang luluwang po ng kwarto sa dalawa. Ito, ano to? Yung kwarto na pinakamaluwang. Oh, may CR pa dyan, oh. So, ang ganda. Wala lang ilaw po, kaya madilim. Pasensya na po. Tapos ito, siguro ano to, kusina o kaya. Kasi, parang salas. Oh, yan. Ito, yung bahay, mga ma'am sir, yung luwang. 3 maluluwang na kwarto. May sariling CR yung isa. Tapos yung dalawa dito, yung dalawang CR, ito naman yung CR niya. 2 kwarto. Oh, ganda. Oh, tapos may kuryente na oh, na nakaabang. CR. Ayun. May mga drawing na rin pala ng mga bata oh. Mayroon na rin lababo. Sarap. Salas yan, Kap. Puntahan natin yung isang fish pan. Hindi ko nakita. Ang luwang pala nito mga ma'am sir. Lalagyan na lang po ng pintuan sa kabintana. Pwede na. Kuryente. Yan, may kubo pa siya, oh. Ito ba yung fish pan, Kap? Ito, ay may poso siya. Oh. Poso. Ayan. Sariling poso po. Okay naman tong pinaglagyan niya ng bahay niya. Nasa gitna, ano Kap? Sa gitna siya. Okay. Asan yung fish pan, Kap? Sa? Ito yun, boundary na po natin sa kabila.
Ay, may ano, may bridge. Tingnan ko lang po yung isang fish pan, ma'am sir. Para ano, tibay itong bridge na to, lalaking tubo. 4. Pwedeng pampaano ng ano to, deep well. Oh. Ito, yung pangatlong sukal lang. Pero nakapantalo naman tayo ngayon. Pinaghandaan ko na to eh. Basta sikap ang kasama ko, gurado. Ay, ito po, pangatlong fish pan. Ayan o. Ang dami pa. May mga mangga pa dyan sa harap. Kap. May saging pa. Doon na lang tayo. Yan yung fish pan. Oo. Ayan, sa labas po tayo. Kita ko po yung daan sa inyo. May kwento kung anong nangyari sa daan. Ayan, palabas po tayo ng property. Ito yung dinadaanan ng seller natin. So, ito yung boundary ng ating property. Ang lalaki talaga ng mahogany nito. Ito po yung boundary ito. Pero itong property nito hindi na kanila to. Pero dito sila dumadaan. Pero kung gusto nyo, pwede naman kayong magbukas sa may harap ng barangay road. Kasi ito po ang nangyari noon. Yung daan po sa harap, mga sabihin natin mga 15 to 20 meters lang papunta sa may gate. Yung may-ari ng property na to, siya pong nagpagawa ng daan na yan. Akala po nila kasi kanila, nakap. Ngayon nung nagpasukat po yung seller natin dito sa sa property na to, kanila pala yung daan. So ngayon, sabi niya papasara, pero nag-usap sila wag nang isara. Pwede naman na silang dumaan dito. So walang problema po sa daan. Ito kung kasi nag-usap naman na sila na pwedeng makidaan yung may-ari nitong property dyan sa may harap. Ang bayad, pwede ding dumaan dito sa loob ng property niya. Kasi may bahay po sila doon. Yan ang bahay po ng property dito sa kanan. May power line, may ano na rin sila. So yun. So yung daan wala tayong problema kasi kung gusto rin nyo ring wag nang makidaan dito, pwede din po sa harap. May mga mangga po nila dito sa harap. Ipakita ko sa inyo yung daan na sinasabi ko. Ito, yung pinaayos nila. Kala nila sa kanya. Pero andito po yung muhon ng property ng ayan may bakod na rin. So, ayun, naging kuwan na lang to, nag-usap na lang ng maigi. Okay naman po. Kasama po yung property natin dyan. Tara, tignan po natin yung sa harap. So, ayun, ulitin ko kung gusto nyo dumaan dito kasi property naman na to ng binibenta. Tapos yung gate na yan, pag ganyan yung yung shape ng lupa, pwede kayong makidaan dyan pero pwede kayong gumawa dito or sa harap po ng barangay road. Andyan na rin po yung kuryente natin mga ma'am sir. May residential na rin po sa harap. Tapos itong part na to ang taas. Nakakuha na nga ng kondo dito. Oh. Oo nga, may kuryente na, may wire na. Ayan na, ito yung barangay road na sinasabi ko. 1 kilometro pa siguro from cemented road. Pero kinon na po. Grenadier na, pinaluwang na. Ayan yung nagsisimento. Sinasabi ko, malapit na po. So kung mabili nyo to, nako. Mamahal na naman to kasi magiging cemented road to. Ito yung property na harap po niya. Hanggang doon kap. Punta natin sa dulo. Sa dulo para makita natin yung frontage. Gusto nilang buksan sana. So nag-usap naman na sila na okay lang naman. So yung frontage nito kap. Kasama ba dito harap? Ewan ko yung kasama na ito. Dito. Pero ayun, pwede naman siyang mag-open dito, pwede naman po doon yung kalsada. So pa-relocate na lang po natin to kung makuha doon dito banda rito. So ang tingin ni Kap mga 50 to 60 meters yung frontage niya. Pero mas okay i-relocate po ito para makita ulit yung frontage nito. So yun po, 3 hectares. Bayan po ng Kuyapu, along Barangay Road. Asking price Kap?
Seller name to, no? Oo. Pangalan po ng seller natin to. Walang extrajudicial. Ang asking nito, 250. 250. Medyo ano din, pero maganda kasi yung property nito. Along barangay road siya. Tapos, ayun. May bahay na rin. Ayun po. Sana magustuhan nyo. Bayan po ng kuya po. Salamat po. God bless sa ating lahat.